Hello mga par, samahan niyo po kami, pupunta tayo sa Siquijor para magbakasyon. So nagpatid lang po kami sa mama at kapatid ko dito sa port ng Dapitan. So ayan, kumuha kami ng ticket dito sa Fastcat. 550 nga pala yung nabayad namin each kasi economy lang yung napili namin. So ayan, papunta na tayo sa loob ng port. Kasama ko nga pala yung girlfriend ko. Ang bakasyon na to mga par ay matagal po naming pinag-isipan at pinag-ipunan. Ayan mga par, papasok na po tayo sa loob ng port. So bago yan, magbayad muna tayo ng terminal fee which is 25 pesos each. Ilista nyo na lang par para meron din kayong idea kung magkano lahat ang nagastos. Ayan, meron din silang scanner dito para sa safety ng mga pasahero. So andito na tayo sa loob ng port. So balikan natin yung nasabi ko kanina mga par na matagal namin itong pinag-isipan at pinag-ipunan kasi gusto ng girlfriend ko pumunta ng Siquijor para ma-experience kung gaano kaganda ang Siquijor. At ako rin ay pangalawang beses ko na ngayon. So ayan, andito na kami sa barko ng Fastcat kasi maraming nagsabi na mabilis daw tong barko na Fastcat papuntang Dumaguete City. So ayan, nai-explain na si kuya kung paano gamitin ang life jackets. Makalipas ng 2 hours and 50 minutes ay dumaong na po kami dito sa Dumaguete City Port. Pero bago tayo pupunta ng Siquijor mga par, naglakad-lakad muna kami kasi maaga pa ang oras dahil pupunta tayo sa Robinson para kumuha ng ating PRC ID at papers. As you can see mga par, ang Silliman University ay malapit lang po pala sa port. So naglakad muna kami dahil maaga pa at wala masyadong tao. So ayan, nandito na kami sa Quezon Park. So marami palang mga kalapati dito. Dahil malapit lang din naman ang simbahan dito sa Quezon Park. So pumunta kami ng simbahan para magdarasal. Ayan mga par, grabe ang ganda rin ng simbahan nila rito. So pagkatapos namin dito, pumunta na agad kami sa Robinson kasi nag-open na yung mall nila doon. Ayan, nakuha ko na yung PRC ID ko at bumalik na kami agad sa Dumaguete Port para makaabot kami sa ikalawang biyahe ng Ocean Jet patungo sa Siquijor. By the way mga par, ang pamasahe namin patungong Siquijor is 350 each kasi business class yung napili namin kasi sobrang init talaga. Ayan, nasa loob na kami ng Ocean Jet. So after 45 minutes to 1 hour na travel ay andito na kami sa port ng Siquijor. So marami ding turista na kasama namin. Ayan mga par, grabe ang ganda talaga dito, napakasulit. Pangalawang beses ko na to pero ang ganda pa rin talaga, walang kupas ang Siquijor. Port pa lang mga par, oh, tingnan nyo. Ayan. So since andito na tayo sa Siquijor mga par, napansin nyo, nagtatagalog tayo para maraming makaintindi sa video na to. Pasensya na pala sa tono ng boses ko mga par. Ito na ang resulta kapag galing ka sa init at uminom ka ng malamig na tubig. Paglabas namin dito sa port mga par, ay nag-rent agad kami ng motor. Ito ang uso dito mga par, dapat mag-rent ka talaga ng motor para mas makasave ka and mas madali sa inyong pupunta sa mga tourist spot dito. Ayan, nandito na kami sa hotel na pagstayhan namin. So par, located po ito sa San Juan, Siquijor. Colbrosis nga pala yung pangalan ng hotel at pwede kayong mag-message sa Facebook page nila at mag-book kayo doon. 1,000 pesos nga pala yung nabayad namin dito per night mga par, na may kasamang heater para pang coffee and meron din silang table and hot and cold shower. Oo nga pala mga par, nalimutan kong sabihin sa inyo, 350 nga pala yung rent namin sa motor for 24 hours. So kayo na bahala maglista dyan para meron kayong idea kung magkano talaga lahat ang nagastos at magkano ang gawing budget nyo. Ito po ang likuran ng hotel namin mga par. Dahil hapon na po kaming dumating dito, kaya Paliton Beach lang po muna ang pinuntahan namin pagkatapos kumain kami sa boulevard nila rito. Nabukasan mga par, Pitugo Cliff naman ang una namin pinuntahan kasi ito ang unang spot na malapit sa pinagstayan namin. So may entrance dito na 30 pesos each. So you can do pictures here. Maganda talaga ang tanawin dito mga par. By the way mga par, ang Pitugo Cliff ay isa sa sikat na tourist spot dito sa Siquijor. So meron itong hagdan pababa. Grabe, napakataas dito mga par. Mga rock formation dito, napakaganda talaga. Ayan, para na akong model dyan.
So sa mga hindi nakakaalam, ito po ay tinatawag na Pitugo Cliff. Pagkatapos namin kumuha ng mga larawan at mga videos dito, agad-agad kaming bumiyahe papuntang Old Enchanted Balete 3. So ito ang pangatlong pinuntahan namin na tourist spot dito. Isa rin ito sa dinadayo dito sa Siquijor kasi meron itong napakalaking puno ng balete na sabi nila 400 years old na raw, at sa ibaba merong mga fish spa. So pwede kang umupo dyan tapos kagatin ng mga isda yung paa mo. Matagal-tagal rin kaming umupo rito mga par kasi nag-i-enjoy po kami sa mga isda na kumakagat sa paa namin. Talagang relaxing dito mga par kasi mag-i-enjoy ka sa mga isda na kumakagat sa paa mo. Ayan, napakalamig ng tubig rito mga par. By the way mga par, bawal pala ang maingay dito kasi nasa harapan mo ang napakalaking puno. Ayan mga par, andito na tayo sa pang-apat na tourist spot dito sa Siquijor. Tinatawag itong Hapitanan. So meron din silang binebenta ditong fresh buko and mga pasalubong. Dito pala yon sa Hapitanan mga par, yung magpipicture ka ng famous walis ng mangkukula mga par. Pwede nyo po silang utusan na kuhanan kayo ng larawan at donation lang po ang hinihingi nila. So ayan, nauhaw po kami at napagod at bumili na rin kami ng buko dito. So ayan po ang larawan namin. Pagkatapos namin doon ay agad na kaming tumungo dito sa Lazi Church or the Saint Isidore de Labrador Church, the famous church in Lazi, Siquijor. So pumasok po kami sa loob at nagdarasal. So lahat ng tourist spot dito mga par ay madadaanan nyo lang po. Para hindi kayo mawala mga par, pwede kayong gumamit ng Google Map or pwede kayong magtanong-tanong sa mga tao dito para hindi kayo mawala. So ang sunod naming pinuntahan mga par, ang convent dito. So merong entrance dito na 30 pesos each. Ito po ang famous old convent dito sa Siquijor mga par. Ayan, pagpasok namin nakita agad namin yung mga sinuot ng pari na sinuot ng panahon. Sa pagpasok namin dito sa loob mga par, kakaiba talaga yung mararamdaman mo dito kasi napakatahimik dito, kaya agad rin kaming lumabas. Pagkatapos namin doon sa convent ay sumunod agad kami dito sa famous Cambugahay Falls. Ito ang pang-pitong tourist spot na pinuntahan namin sa araw na ito. Bago ka makapasok doon sa falls mga par ay kailangan mo munang magbayad ng entrance fee for 50 pesos each. So ayan po, pababa na po kami doon sa falls. So may hagdanan po pala. Ayan mga par, andito na po tayo sa famous Cambugahay Falls. Napakaganda dito mga par, napakalamig ng tubig. So pwede kang mag-pictures dito at tumalon dyan. Ang Cambugahay Falls mga par ay may 3 level. Yan po yung una, pangalawa at yun ang pangatlo. So dito kami nagstay ng matagal mga par kasi ang sarap maligo dito mga par. Maraming foreigner din dito nagstay kasi napakaganda ng tanawin. So dito tayo lumambitin mga par. Ayan, napakaganda talaga rito mga par. Pagkatapos naming maligo doon sa Cambugahay mga par ay sumunod na kami dito sa Salagdoong Beach Resort. So bago ka makapunta doon sa beach, dadaan ka muna dito sa Salagdoong Forest Road. So ayan po. So ito po yung pang-8 tourist spot na pinuntahan namin mga par. So nagbayad po kami ng entrance fee for 50 pesos each and 20 pesos for parking fee. And ito po yung Salagdoong Beach Resort. So napakaganda rin dito mga par. Ang sarap din maligo dito mga. Maliban po sa Palitan Beach mga par, lahat ng tourist spot na nakikita nyo ay pinuntahan lang po namin mula 8 AM hanggang 4 PM. Dito na po kami nag-late lunch sa Book Cafe mga par kasi mga par 2 PM na at gutom na po kami. Kaya napag-isipan namin pumunta dito kasi isa rin ito sa pinakasikat at dinarayo dito sa Siquijor. So relaxing po dito mga par at napakasarap na mga pagkain. Ang kagandahan dito magstay mga par kasi habang kumakain ka, nakatingin ka sa mga magagandang tanawin dito. Ayan po. Ito po yung in-order namin. So yun lang po ang itinerary namin dito sa Siquijor. Thank you. God bless all.